So, eto na nga mga kaibigan, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa, tayo po ay mag-i-start na po sa ating live, 'yan. Okay, hindi po ba ako lo-loading? Okay po ba ang ating video? Hindi po ba mahina ang ating internet? 'Yan, okay. Paki-comment down 'no, comment down po kung maayos po bang ating internet. Oy, may nag-comment na si Romano Dumlao 7813. Sabi niya kung mangyari yan, totoo ang hula kay BBM at saka baka maging magulo ang eleksyon. Kailangang pakalmahin ang sitwasyon. So, don't worry because our president, our government is on top of the situation, no? So, kita niyo naman siguro kung gaano kalakas ang ating gobyerno, ang ating pangulo. Napakaraming beses na niyang pinapabagsak. And take note ha, nandito pa noon si dating Pangulong Duterte, di ba? Pinapabagsak ni dating Pangulong Duterte ang administrasyon ni PBBM pero hindi niya nagawa. How much more na si Sara Duterte lang ang nandito at saka yung mga kapatid. Dati nga ano sila ah, kuyog sila lahat, 'di ba? Nandito pa si Duterte. Kung titingnan natin, dapat malakas 'yan kasi si Duterte 'yun eh. Siya yung leader sa distab sa pagpapabagsak sa ating pangulo. Pero hindi nila napabagsak ang ating pangulo. Kasi nga po, ang pangulo po natin, although sinasabi nila na weak leader, eh guys, hindi nila nakikita no na behind that image na napakabait, napakabuti, hindi makapagsalita ng kahit isang mura, na parang wala man lang kakayahan para mag-revenge, no? Behind that good image, no? Parang image ng isang ship, no? Na tupa, na parang hindi makapanakit, no? Ng kahit sino. Behind that image, mga kaibigan, ay isang imahe ng Machiavellian, no? Na talaga namang malakas, no? Strong leader na hindi mo pwedeng basta-basta lang patalsikin. Yan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat nandyan si Duterte noon at ginagawa niya ang lahat, no? Ng paraan para mapatalsik ang ating Pangulo at para talagang mauupo ang kanyang anak. Guys, hindi po siya nagtagumpay. How much more ngayon? Ngayon pa na wala na si dating Pangulong Duterte? How much more ngayon na marami na sa kampo ng mga DDS ay tumawid na dito sa kampo ng ating Pangulong BBM dahil talaga namang sila ay naunsyami, no, at na-turn off dito kay Sara Duterte. Dahil nga, bukod sa boba, ay at walang alam, ay talaga namang bugok at talaga namang spoiled brat at mahilig mag-meltdown, 'di ba? So, si Sara po, si VP Sara Duterte po ay isang bugok, tanga, at talaga namang mahilig po mag-meltdown, isip bata na wala pong alam kundi ang i-pamper ang kanyang sarili at walang alam kundi iangat ang kanyang sarili. Yan po ang Vice President, no, Sara Duterte. Siya po ay walang alam. Bugok at bukod doon, maldita pa, bratinela, no? So, kahit anong gawin nila na pagpapatalsik sa ating Pangulo, hindi nila mapapatalsik ang Pangulo natin. Dahil ang Pangulo po natin ay sinusuportahan ng over 32 million Filipinos na bumoto sa ating Pangulo. Wala pong bilang ang DDS, mga kaibigan. 1,000,000 lang po ang DDS. At yung mga DDS na yan, hindi sila bumoto sa ating presidente, Bongbong Marcos. Real talk only, wala tayong personalan, okay? So, start na po tayo mga kaibigan sa ating pong first topic yan. So, yan na nga po mga kaibigan, no? Katatapos nga lang po ng Holy Week. Yan. So, eto guys, katatapos lang ng Holy Week, ay meron pong nagbigay no, sa ating Pangulo ng isang Bible. Wow! Special Bible gift
The Philippine Bible Society has presented President Marcos with a special leather-bound copy of the English Standard Version, ESV Bible. Yan, mga kaibigan. So, yung Philippine Bible Society po ay binigyan po ng ating Pangulo ng leather-bound copy of the English Standard Version Bible. Yan, mahalaga po ito mga kaibigan, no? Alam niyo mga kaibigan, ito, isa pang dahilan, no, kung bakit ang Pangulo po natin ay nananatiling malakas, no? Very strong. Alam niyo ba guys, our President, no, ay suportado po siya ng mga evangelical Christians, ng mga Baptist, mga Christians po, no, all over the Philippines, yung iba-ibang mga denomination. Suportado po ang ating Pangulo at constantly siya po ay pinagpipray nitong mga leaders na ito at ng mga congregation. No? Mga kaibigan, ang Pangulo po natin ay talaga namang covered, no? Covered by the most precious blood of Jesus. Siya po ay palaging talaga namang kinukuberan, no, ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo para siya ay talagang i-adya sa lahat po ng mga masasamang tao, ng mga evil, no, na talagang gustong manakit sa kanya. Kasi po ang ating Pangulo ay may malaking faith, pananampalataya po sa Diyos. Kaya kahit anong gawin ng mga devil, ng mga Duterte at ng mga DDS na to, kahit anong gawin ng mga kampo ng Satanas at kadiliman sa ating Pangulo, siya po ay covered by the most precious blood of Jesus. No? Protected at under the umbrella of Jesus Christ, of God. No? So siya po mga kaibigan ay talaga namang pinoprotektahan dahil ang Pangulo po natin ay talaga namang maka-Diyos, makatao, makabansa, makapilipino. At alam po ng ating Panginoon, no? The God the Father, alam po niya na kapag ang ating Pangulo ay may nangyari sa kanya, alam po niya na magiging kawawa ang mga Pilipino. At alam nyo guys, mahal na mahal ng Diyos ang mga Pilipino, no? Tayo po, isa tayo sa mga lahi, no, dito sa Pilipinas na mahal ng Panginoong Diyos, no? Tayo po yung talagang sinasabi nga ng mga ibang yung mga pastors, no, na mahilig po silang sabi patungkol sa future, yung Philippines daw, yung tinatawag na New Jerusalem na tinatawag, no? Na tayo daw po ay chosen, no? Pinili ng Panginoong Diyos. Kasi guys, no, kung titingnan mo dito sa ating bansa, ang dami-dami na pong nakakakilala sa Panginoon, no? Sa Panginoong Diyos, ang dami-dami nang nakakakilala at ang dami-dami na po ang nakakapagbasa ng kanyang salita. So, alam nyo guys, ito yung isa sa sinasabi sa Bible, no? Na pumili ka ng isang leader na godly, isang leader na maka-Diyos, isang leader na malaking pananampalataya at pananalig sa Diyos. Dahil sa sandali ng krisis, aba, hihingi yan ng tulong sa Panginoon, hihingi ng wisdom, at dahil dyan sa kanyang pananampalataya sa Diyos, makakapag-isip siya ng maayos, makakapagplano ng maayos, at makakapag-decide ng maayos. Yan po ang kagandahan sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil meron po siyang malaking faith at pananampalataya sa Panginoong Diyos. Unlike po kay dating Pangulong Duterte na sinasabi niya lang na, ay, ano ba yan? Nagpapako sa krus, hindi nakakabilib. Ako, Diyos, ipako mo sa krus. Nakakawala ng bilib. Ganun po si dating Pangulong Duterte. At minura po niya ang Diyos. So anong nangyari sa Pilipinas sa panahon niya? Ay naku naman, grabe mga kaibigan, ang nangyari sa Pilipinas sa kanyang panahon. Disaster, puro kasamaan, puro krimen, kaliwat kanan, krimen dito, krimen doon, krimen dito, pagnanakaw doon, pagnanakaw dito. Wala po mga kaibigan, baon sa utang, pag-alis niya, baon na baon tayo sa utang. Ang daming issue ng bansa na kailangan i-undo, na kailangan ayusin ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yun po mga kaibigan, kaya wag na wag po kayong pipili ng leader na sinasabi niya, kino-confess niya sa kanyang mouth na siya ay leader ng impyerno, leader ng hell. Remember Sara Duterte, sabi niya,
pagdating ko sa pagdating daw niya sa 'di ba sabi niya, "Drag me to hell." Pagdating sa impyerno, ah, ako pa rin ang presidente. O 'di ba sinabi niya, mga kaibigan, what you confess, you possess, 'no, the power of the tongue. Yan po ay sinasabi sa Biblia. Kung ano yung sinasabi mo, may power yan, 'no? Iyon ka, out of the abundance of the mouth, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Oh, ulitin natin out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ibig po sabihin, kung ano ang laman ng puso mo, yun ang sinasabi ng iyong bibig. Yun ang lumalabas sa bibig mo dahil yun ang laman ng puso mo. Punong-puno ng hatred, ng bitterness, ng kasamaan ang puso mo. Kaya ang nasasabi mo ay puro din kasamaan. The Bible says, mga kaibigan, nasa Biblia yan. Kaya mga kaibigan, huwag na huwag kayong pipili ng isang leader ng bansa na walang Diyos, hindi naniniwala sa Diyos, walang pananampalataya. No? Remember Sara Duterte, sabi niya, kung kayo naniniwala sa Diyos, rerespeto ko kayo. Ako hindi, respeto niyo rin ako. Tingnan mo yan mga kaibigan, hindi siya naniniwala sa Diyos. Tapos ang tatay niya, minura ang Diyos. Minamak si Jesus kasi nagpapako daw sa krus. Guys, huwag kayong maghahalal or pipili ng isang leader ng bansa na walang Diyos. Dahil ang sabi sa Biblia, kung pipili ka ng leader ng bansa, number 1, dapat godly. Dapat may pananampalataya sa Diyos para hindi tayo dadalhin sa kasamaan at hindi tayo mapapahamak. Kaya, we're in good hands. Parang Metrobank, no? We're in good hands in Metrobank. Dito naman, we're in good hands, mga kaibigan, sa kamay po ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil he's a very godly president, no? Makikita natin yan mga kaibigan. Hindi ito pang plastic eh. Hindi ito pang katulad ng mga pariseyo na pang plastic lang pang photo op. Ang president po natin ever since mag-research po kayo ng mga videos ng ating president at ng mga kanyang mga pictures noon, no? Na makikita niyo palagi po silang nagpe-pray together, na pupunta sa church, no, together with family, at palagi po silang may event, no, na nagpe-pray sila, nagkakaroon sila ng mass. Grabe mga kaibigan, no, ang presidente po natin, pinalaki po siyang ganyan, no, ng ating First Lady, Imelda Romualdez Marcos, na maka-Diyos, makatao, makabansa, at maka-Pilipino. Kaya napakapalad po natin ng mga Pilipino na nagkaroon po tayo ng isang presidente na very godly. Yan mga kaibigan. Nagustuhan niyo ba yung ating first topic guys, no? Kaya eto dalahanin niyo, huwag na huwag kayong pipili ng isang magiging presidente ng bansa na walang Diyos. Dahil dadalhin tayo niyan sa impyerno, no? Yan. Yan po ang katotohanan. Yan. Ang sabi po ni Jerry Cell Puno, 3520. Jerry Cell Puno, 3520. Kakamping, Angeles City, Pampanga. Hello, maraming pong salamat sa iyo, no? Siya ay isang kakamping. Okay, welcome po kayo dito, no, sa ating channel. Dilaw, DDS, BBM supporters or loyalists ng Marcos, welcome po kayo lahat dito, no? Victoria Mutok, wala na pong love, widow na po. Yan. Okay. At saka sabi pa ni Victoria, watching from Pampanga, Victoria Mutok, hello, marami pong salamat sa panonood from Pampanga. Marami pong salamat. Kamusta po kayo dyan, no? At saka si Jericel Puno, yan. Yan, marami pong salamat. And Victoria Mutok, hello. Hello nyo, hello din po sa inyo. Tingnan nga natin dito sa StreamYard. Kasi dito sa dito sa aking end, no? Hindi masyadong nakikita eh. Sabi ni Pablito Velasco 9168, bangag na rin yata to. Bilib na bilib. Aba, mukhang ikaw yata ang bangag. Kasi mas bilib ka sa presidente mo na si Duterte na nagmumura at minamak ang Diyos.
Kung matino ang utak mo, Pablito Velasco, 'di ba? Kung matino ang utak mo, kung nasa katinoan ka, mas bibilib ka talaga sa pangulo natin, Bongbong Marcos, kaysa presidente mo dati na minumura ang Diyos. Oh, ikaw, matino ba ang utak mo, ha? Aba, mas bilib ka pa sa presidente na minura ang Diyos, kaysa dito sa pangulo natin na talaga namang makikitaan mo, very godly, maayos magsalita, maayos makitungo sa tao. Eh, ikaw mas bilib ka doon sa minumura ang Diyos at sinasabi na wala siyang bilib kasi nagpapako sa krus at mas bilib ka talaga doon sa umamin na siya ay manyakis na namimingger, no, ng kanilang katulong at mas bilib ka talaga doon sa presidente na umamin na talagang pumapatay siya ng tao at saka nagnakaw. Mas bilib ka talaga doon sa presidente mo na naghahalik ng mga babae, no, sa social media, kahit saan, sa lips to lips pa, hindi pa niya tinitingnan, "Oh, may asawa ba 'to?" O ano. Walang galang sa babae, walang respeto sa babae. Mas bilib ka talaga diyan sa dati mong pangulo na ginagawang joke ang rape. Mas bilib ka talaga diyan sa dati mong pangulo na pinamimigay ang West Philippine Sea. Mas bilib ka talaga sa dati mong pangulo na ang mga pogo ay ginawang legal. Mas bilib ka talaga sa dati mong pangulo na tino-tolerate si Atong Ang, winelcome at ginawa pang legal yung mga illegal na gawain ng mga pasugalan ng mga businesses ni Atong Ang. Mas bilib ka talaga sa dati mong pangulo na walang ginawa kundi magnakaw sa kaban ng bayan at kanya pa nga binibigyan ng justification yung ginagawa ng pagnanakaw ng kanyang mga cabinet members katulad ni Duque, katulad ng yung ano yung sa PSDBM procurement sa family. Bilib ka talaga sa dati mong pangulo na walang ginawa kundi umutang ng umutang, nilubog tayo sa utang pero wala namang nangyari. Mas bilib ka talaga sa dati mong pangulo na nagsabi na hindi niya kaya na wakasan ng korupsyon kahit bigyan siya ng 20 years, kaya maghanap daw kayo ng Marcos. So mas bilib kayo diyan, ha? Ay ang tanga mo naman, napakabobo mo, 'no? Grabe, umagang-umaga ako'y hindi naman na high blood, 'no? Tumataas lang ang boses ko sa'yo. Eto bobo ka, napakabobo mo. Ito masasabi ko sa'yo, bobo ka talaga, 'no? Matandang pogi and 5Z. Alam nila yan, mga supporters ni Duterte. Di lang nila matanggap na tanga at bobo sila. Pinapanigan lang that dyan, dapat dyan pa-repair ng utak. O naku, tama ka talaga dyan, no? Matandang pogi and 5Z. Correct ka dyan, no? Magpa-repair kayo ng utak, mga DDS, kasi utak nyo, mga baliktad na. Mga gago. No? Yan, umagang umaga galit niyo ako Very early in the morning ginagalit niyo ako dito Ganda pa naman ang suot ko, oo. Naka-ano ako, yung barong, oh. O hindi ko pa yata masyadong, ganda ng suot ko 'pag nakita niyo yun sa personal. Oh, walang hiya kayong mga DDS yan. Ano pa sabi niya? Hilario Caronan, 2934. Ganyan ang ugaling demonyo, utak, itik, tanga at bobo. Ay naku, korek ka diyan. Tama ka talaga sa sinasabi mo, no? Hilario Caronan, tumpak ka talaga, no? So, sabi naman ni Milagro Cabrega, 7879, paano hindi magiging pabor kay PBBM ang mga pare? Nakikita nila kasi nakagalang-galang at maayos magtrabaho ang presidente. Hindi nga nagmumura kapag nanalo si BP, kawawa ang Pilipino. Tama ka talaga diyan, no? Kaya uh, most of the evangelicals, Christians, Bible Christian, Baptist, no? Any denomination, no? At pati mga most of the Catholics ay talaga namang sumusuporta sa ating Pangulo. Kasi nga, syempre, dito sila sa isang Pangulo na may Diyos, di ba? Hindi nagmumura sa Panginoon, no? So, bakit naman sila susuporta sa mga presidente ng impyerno na katulad ni Duterte, no? At saka ni Sara. Siyempre, hindi sila susuporta sa mga ganyan, no? Grabe. So, sabi ni matandang pogi, kalma lang ma'am. Kaya nga tinutuloy pa doon nila hanggang 2028 yan, baka makasilat sila. Alam nila marami
Tanga, bobo at uto-utong DDS. Ay naku, tama ka talaga diyan 'no. Alam kasi nila, yung mga followers nila mga bugok 'no. Sabi naman ni Omar JW3, LN, "Good morning, easy lang po." 'Yan. Opo 'no, medyo medyo tumaas lang ating, boses, sa mga 'to, 'no, 'tong mga DDS na 'to, 'no. Dahil ano, biruin mo, talagang gusto pa talaga nila sumuporta sa masama kaysa dun sa mabuti, 'di ba? Grabe 'no, napakatatanga, yan. So, maraming pong salamat kay Carla Tejero 6925. Marami pong salamat 'no. BBM daw siya, salamat po. At saka kay Nelin Lozano, Nelin Lozano, 8305. Good morning Yolo, Admin Rich, BMB family at sa lahat yan. Good morning din po sa iyo. Salamat po sa panonood. At saka si Danny May 936, si BBM talaga wala ng eleksyon. Si Dante Vida, Neil, tagal San Carlos Negros Occidental. Hello, marami pong salamat yan sa mga nanood no dyan sa San Carlos Negros Occidental. Napunta po kami dyan, no? I think 2 months ago, no? Maraming pong salamat. Yan. Okay, so tuloy na po natin mga guys, no? Dito na po tayo muna sa ating second topic. Mamaya na po ulit tayo magbasa, no? Ito na. Yung pangalawang topic po natin ay eto po. Yan. Si PH, no? Si Panfilo Lacson. Ang sabi po ni Lacson, ni Senate, Senator Panfilo Lacson, PH risk losing 320 billion in revenue if VAT suspended, says Lacson. Yan. So mga kaibigan, meron po tayong mga usapin no, patungkol sa VAT, no? Mayroon po mga sasabi na dapat tanggalin na muna yung mga VAT, no? Yung mga excise tax, yung mga 12% VAT, kahit anong mga VAT, no? Dapat daw tanggalin daw. So, meron naman po mga nagsasabi, mga economists, mga ekonomista, na hindi daw magiging maganda ang magiging effect no sa ekonomiya ng Pilipinas kung totally ay tatanggalin yung mga VAT, no? So mga kaibigan, alam natin na ongoing po ang crisis no sa Middle East at alam po natin na nahihirapan yung iba nating mga kapwa Pilipino. Pero mga kaibigan, eto po kasi yun, kailangan po natin i-balance, no? Sa kabila po ng nararanasan natin ngayon na crisis, kailangan po natin i-balance at tingnan po, no, yung kalahatan, no? Kalahatan, holistic approach dapat ang gawin natin. Kasi mga kaibigan, itong sinasabi po ni Senator Panfilo Lacson na magkakaroon nga no, ng risk no, na mawawalan tayo ng 320 billion revenue kapag ang VAT ay suspindihin, may katotohanan din po ito, no? Kaya ako, mga kaibigan, no, bilang isang komentarista, ang masasabi ko po dito, no, masasuggest ko po dito, ay hindi siya totally tanggalin, no? For the meantime, habang ganito po yung ating nararanasan, global crisis, no, mga kaibigan, because of the war in the Middle East, ay naniniwala po ako na siguro pansamantala ay bawasan. Not totally tanggalin no yung ating mga VAT, yung ating mga taxes. Kasi mga kaibigan, importante po ito para po magpatuloy ang operation no ng gobyerno. Very important to mga kaibigan, yung mga VAT na yan, yung mga taxes na yan. Napaka-importante po nito para magpatuloy ang operasyon ng gobyerno at para magpatuloy din no yung mga services no sa gobyerno natin at yung mga nakukuha ng ating mga kapwa Pilipino na nahihirapan no yung kanilang mga ayuda. Once kasi na totally sinuspende mo itong VAT, excise tax or whatsoever, guys, malaking ano po ito sa ating ekonomiya, no? Maaapektuhan po ang ating economy. So, I'd rather choose to lessen, no? Yung amount, no, ng or uh,
Kumbaga kung dati ay nagbabayad ka ng, halimbawa lang, 100% 'no na VAT o siguro gagawin na lang natin, at least, 40% or 50% mga gano'n 'no. So may bawas talaga 'no para sa akin, not totally natanggalin ang VAT or excise tax or whatsoever, kundi bawasan na lang 'no for the meantime. Kasi naniniwala po ako guys na, kapag ikaw ay, magdedesisyon, dapat ang pagdedesisyon mo ay yung sa kabuuan, kung ano yung mas ikagaganda sa kabuuan. Gano'n po mag-decide ang isang leader. Hindi ka puwedeng mag-decide na, "Uy, ito very drastic decision," pagkatapos isang sector lang ang makikinabang or a certain group of people lang ang makikinabang. Ang pagde-decide po katulad 'no, kung ikaw ay isang leader, ang pagdedesisyon po, you should decide mga kaibigan, sa pamagitan ng pagtingin mo kung ano ba ang ikagaganda sa kabuuan 'no, sa kabuuan po ito. Ibig sabihin, guys, kung sususpindihin natin totally itong mga VAT na 'to, aba, paano na po mag-ooperate ang ating gobyerno? Paano na po mag-ooperate ang mga serbisyo sa gobyerno? Paano na po makakatanggap ng mga benepisyo yung ating mga kababayan na nangangailangan? So, pati din yun po matitigil at apektado po nito ang ating ekonomiya at mas magiging malala 'no, mas magiging malala po ang, dating nito, ang epekto nito sa ating ekonomiya. Kaya ano mga kaibigan 'no, although I'm not an economist, hindi po ako ekonomista, pero nakikita ko yung cause and effect 'no, na kapag ito ginawa mo, ito yung magiging epekto 'no, nakikita natin 'yan. Kahit papaano siyempre mga kaibigan 'no, na nakapag-aral naman tayo niyan dahil tayo po ay, guro 'no. Noon tumigil na nga lang tayo sa pagtuturo. So, meaning to say guys, hindi po talaga magiging maganda para sa ating ekonomiya na tanggalin 'no, totally or suspindihin totally itong mga VAT na 'to. So, sabi ko nga palagi 'no, habang maiksi ang kumot magtiis tayo muna, mamaluktot. Habang tayo ay nasa krisis, magtiis muna tayo, magtiyaga muna tayo kasi guys hindi naman ito forever, eh. Hindi naman forever na mahihirapan tayo na ganito, hindi forever na may krisis, na merong giyera, darating din yung ano, yung, peace, 'di ba? Darating din yung katapusan nito. So, magtiyaga na muna tayo. At, naniniwala ako guys 'no, na hindi naman masyadong hirap ang Pilipino, eh. Kasi sabi ko nga, eh, kung hirap ang mga Pilipino, bakit ito nagdadagsaan sa mall? Krisis na. Kahapon lang mga kaibigan 'no, galing kami sa ano, headquarters 'no, nag-shoot kami ng Serbisyo sa Bayan podcast 'no. Gumagawa muna kami ng maraming mga kumbaga, videos 'no. Nasa episode 3 na kami pero hindi pa namin ito napapalabas 'no, kasi hinihintay muna namin yung aming page, kasi yung page namin Serbisyo sa Bayan podcast, hinihintay muna namin na maging ready siya for live. Kasi gano'n pala kapag bago yung page, hindi ka pa puwedeng mag-live 'no. So kapag puwede na mag-live, doon na namin, i-live stream 'yun, through StreamYard, tapos, tuloy-tuloy na yung pagpapalabas ng aming show 'no, Serbisyo sa Bayan podcast. So nandun po kami, pumunta kami sa HQ, kami po ay nag-shoot, pagkatapos niyan pumunta kami ng Caloocan, kami naman po ay nag-interview doon sa TODA 'no, sa TODA po, doon sa mga, nagsagawa ng mga libreng sakay 'no, sa Caloocan City. Tapos yung mga kaibigan, kumain kami 'no sa Vikings, nag-ano kami, nagpunta kami sa mall 'no, sa may Cubao. Pagkatapos guys, grabe nakikita mo yung mga tao, grabe. Grabe guys, punong-puno yung Vikings, punong-puno yung mga restaurant, grabe ang daming namimili. So sabi ko, "Eto ba krisis ba?" Parang hindi naman krisis. Parang hindi naman apektado ang mga Pilipino sa krisis na nangyari sa pandaigdigan. Grabe ang daming pera ng mga Pilipino. May mga nagsho-shopping, grabe mga kaibigan. Kasi kung talagang krisis at kung talagang apektado ang Pilipinas, bakit ganito, 'no? Parang ang yayaman ng Pilipino. Sa totoo lang mga kaibigan 'no. And then sabi naman ng kasama ko,
Alam mo naman ang mga nagrereklamo lang naman at mga patay gutom yung mga DDS. Aray ko, mga DDS, payag ba kayo? Oh, sabi ng kasama ko 'yan, kasi nagtanong ako, sabi ko, "Ganito ba yung sinasabi nilang apektado daw ang Pilipinas? Bakit ganito? Ang daming nasa mall, nagsisikain, tapos namimili. Ito ba yung apektado sa krisis?" Sabi naman ng kaibigan ko, "Ay, mga DDS lang nagrereklamo, Sila lang naman yung mga walang pera, mga patay gutom, kaya nagrereklamo. O mga DDS, comment down, totoo ba na kayo lang yung nagrereklamo, kayo lang daw yung mga patay gutom?" Sabi ng kasama ko 'no. Sorry. Well, eto guys 'no, of course may mga BBM supporters na nahihirapan. May mga BBM loyalists na nahihirapan. Pero iba kasi tayo guys 'no, hindi tayo katulad yung utak natin hindi katulad sa utak ng mga DDS na wala po silang yung hindi po nila alam yung tama sa mali 'no, na ang inaakala nila yung nangyayari ngayon ay si PBBM ang dapat sisihin. Yan po ang problema sa mga DDS kasi wala po talaga silang utak 'no, yan po. So, mga kaibigan, kita natin may mga kaibigan din akong Marcos loyalist nahihirapan, pero hindi naman yung isisisi sa gobyerno kasi alam nila na hindi naman ito gusto ni PBBM. At nakita naman nila yung effort ng Pangulo. My God, sumakay nga kami kahapon sa LRT 'no. At alam niyo ba 'no, MRT pala sinakyan namin. Alam niyo ba 50%, 50% ha. Yan po ang effort ng gobyerno, lahat po ng sasakay, whether senior, whether you are student, PWD, regular passenger, 50% lahat. Kita mo 'yan, ang laki ng binawas. Nung nagkaroon ng krisis ginawang 50% yung ating trend. Oh, 'di ba? Yan effort yan ng ating pangulo. Malaking tulong yan sa mga kababayan natin 'no? Kaya dun sa mga nagrereklamo ng mga DDS, "Hoy, wag na kayo magreklamo mga gunggong 'no? Ang gawin niyo imbes na magreklamo kayo ay magtrabaho na lang kayo, mga gunggong na mga DDS 'no? At para magkasilbi kayo paki-like naman itong ating live 'no? 'Yan. So, tapos na po tayo sa ating pangalawang topic mga kaibigan 'no? So, tingnan muna natin yung mga komentaryo dito ng mga DDS. 'Yan, tingnan muna basa muna tayo ng komentaryo dito ng mga DDS. 'Yan, okey. Ang sabi po dito, ah hindi talaga dito lumalabas. Dito nga tayo sa ano, ah, tingnan natin dito. Matandang pogi, yes, buong mundo krisis. Ginawa lang dahilan ng anti-admin at alam natin gusto nila 'yan para malihis mga ninakaw nila, confidential funds. Correct 'no, tama po kayo. Loyalistang Pilipino, dad like. Maraming salamat loyalistang Pilipino. Naku, may DDS na naman dito na bugok. Sabi sabi ng DDS na bugok si JM Babes, "May may cancer na ang BBM niyo, malapit nang mawala at hindi 'yan malibing sa libingan ng bayani." Ha, 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 ha. Hu, 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 hu. Ha, 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 ha. Hi, 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 hi. Are you sure na may cancer ang pangulo namin? Alam niyo mga DDS sa kaka-wish niyo na ang pangulo namin ay magkasakit at mategi, ay mas lalong hahaba ang buhay niyan. Gano'n daw 'yun, Kapag merong nagwi-wish sa'yo na mategi ka, magkasakit, aba, mas bibigyan ka ng Panginoon ng mahabang buhay at good health. Kaya kayong mga DDS, anong mare-reap niyo diyan? Karma, 'no? Antay na lang kayo dahil baka bukas ikaw ang maililibing. Ay naku, mga DDS talaga, 'yan. Reynaldo Valerio, salamat, shout out daw 'no, kay Reynaldo Valerio, sabi ni Admin BMB, 'yan.
Pilipina. Okay. So, punta na tayo sa susunod natin na topic. Mamaya na ulit tayo mag-shout out. Yan. Ang sabi po ni PCO. Dali guys, kunin ko lang wait. Okay. Ano ko lang at nalobat eh. Isaksak ko lang. Saksak ko lang at nalobat. Yan. Nalubat ako. Yan. Okay, yan, nakasaksak na. Okay pa rin po ba ang sounds natin kahit naka-charge? Minsan kasi kapag naka-charge, pumapangit yung sounds, no? So, ang sabi po ni PCO, Secretary Dave Gomez, zero tolerance for fake news peddlers amid energy emergency. Acting PCO Secretary Dave Gomez said, those who deliberately share false information may be prosecuted under the law with heavier penalties for online offenses. Nako! Paano na ba yan mga fake news peddler ng mga DDS? Nako. Eto magpo-post kayo online. May cancer daw si PBBM. Ayusin nyo lang ayusin nyo lang ang post nyo. At wag nyong i-delete Dahil kapag yan, nakita, naisumbong at talaga namang kayo ay magkakaroon ng kaso. Makakasuhan kayo sa pagkakalat ng fake news. Alam nyo ba yung pagkakalat nyo ng fake news na yan ay security threat yan. Eto guys eto, real talk tayo dito Alam nyo ba kung bakit ang Pilipinas ay napag-iiwanan na tayo sa Southeast Asia ng matagal na panahon, no? After President Marcos pagkatapos sa President Marcos Sr., guys, talagang napag-iwanan tayo sa Southeast Asia. Alam nyo ba kung bakit? Alam nyo ba kung bakit hindi tayo masyadong umaalagwa ng todo-todo? Kung titingnan nyo mga kaibigan, mas mayaman tayo kaysa sa mga Singapore, sa mga Malaysia, sa mga ibang mga bansa, no, na kapitbahay natin, Thailand. Kung titingnan natin, mas mayaman dapat tayo. At kung babalikan natin ang history, mga kaibigan, during the time of President Marcos Sr., nangunguna tayo dyan. Nangunguna tayo sa Southeast Asia. Sa totoo lang. Guys, naungusan tayo, di ba? Alam niyo ba kung bakit? Ito, simple lang, guys. Because of the people. Naungusan tayo, behind tayo dahil sa atin, sa attitude ng mga Pilipino. Alam niyo ba mga kaibigan, nung napunta nga ako, just lately, pumunta kami ng Malaysia, Muslim country. Napakayaman nila, napakayaman ng Malaysia. Ang gaganda ng mga roads, mga kaibigan. Wala ka makita kahit isang bako sa roads. Ang gaganda talaga. Tapos, magandang ekonomiya nila. Walang problema yung mga citizen nila, no? Wala ka makitang Malaysian na naghihirap, no? Maayos, mga kaibigan. At alam mo ba, mga guys, syempre, Muslim country yon. Bawal talaga ang pagrarally. Pag nagrally ka, kulong ka. So, isang naobserbahan ko sa mga bansa na mayayaman, mga kaibigan, bawal magrally. Bawal silang magsalita ng masama sa kanilang gobyerno. Alam niyo ba mga kaibigan, yung ginagawa ng mga DDS na to, itong mga toxic na mga DDS na to, na pagpapakalat ng mga fake news sa ating Pangulo, sa ating gobyerno, hindi nila alam, mga kaibigan, unknowingly, they don't know, guys, na yung ginagawa nila ay isang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay hindi umaalagwa. Kung bakit ang Pilipinas ay hindi tuloy-tuloy ang pagbulusok sa pag-progress dahil po sa mga ginagawa ng mga DDS na paninira sa ating gobyerno. Kasi mga kaibigan, number one, nakaaway ng ekonomiya. Number one, nakaaway ng mabuting ekonomiya ay ang mga rallies, yung mga toxic na mga tao na
nagpapakalat ng fake news against the government, against the leader of the country, yung mga paninira, pagpapabagsak, destabilization, number one yan mga kaibigan. Number one yan na kalaban ng ekonomiya ng isang bansa. Sa totoo lang, no? Yan po ang dahilan. So kayong mga DDS, kayo ay you're taking part, no? Sa pagpapabagsak sa ating ekonomiya. Kayong mga DDS, kayo ang number one factor, number one na reason kung bakit ang ekonomiya ng ating bansa ay hindi tuloy-tuloy ang pag-alagwa. Kayo na mga DDS ang dahilan kung bakit hindi tuloy-tuloy ang ating pag-alagwa sa success dahil sa inyo. Ibig sabihin, kapag wala kayo mga DDS, ang ating bansa, aba, mas mayaman pa tayo sa Singapore, aba, mas mayaman pa tayo sa Malaysia. Kung wala kayo mga DDS, kayo ang number one problem of the Philippines, kayo mga DDS. Dapat sa inyo kinakalos, siguro dapat mawala kayo sa Pilipinas. Dahil kung walang DDS, mayaman ang Pilipinas. Real talk lang tayo dito, walang personalan. Kasi yung ginagawa nyo na continuous, wala kayong patid walang patid sa fake news, walang patid sa pagpapabagsak sa gobyerno. Mga bobo kasi kayo, hindi nyo alam na ang epekto ng ginagawa nyo ay ang pagbagsak ng ating ekonomiya. Mga bobo kasi kayo, kaya hindi nyo alam na ganun pala ang magiging epekto nito. Akala nyo siguro, ay maganda gawin natin to kasi para mapatalsik si PBBM, gusto namin si Sara. Ay bobo kayo. Dahil yung ginagawa nyo, yung ginagawa nyo sa pagkakalat ng fake news at pag-disturb sa ating gobyerno, yan ang dahilan. Kaya kayo naghihirap, mga DDS, mga gago, mga bugok na mga DDS. Kaya kayo naghihirap dahil mismo sa ginagawa nyong katangahan. Ng bobo. So, aga-aga ako'y naiinis sa inyo, no? So, eto mga DDS. Kaya kung kayo ay nakakaranas ngayon ng paghihirap, huwag niyong i-blame sa presidente. Kasalanan niyo kung bakit kayo naghihirap mga DDS, mga tanga. Dahil yan sa mga ginagawa niyong kagaguhan sa gobyerno natin. Na instead na manahimik kayo or instead na kung ayaw niyo sa Pangulo, manahimik kayo mga gago. Pero ang ginagawa niyo, nagpapakalat kayo ng fake news. Kaya kayo, number one reason kung bakit ang bansang Pilipinas ay hindi tuloy-tuloy ang pag-alagwa sa success. Dahil yan sa inyong mga katangahan, mga kabubuhan, mga gago kayo, mga DDS, no? Mga wala kayong kwenta, mga wala kayong kwentang tao. Dapat sa inyo mawala sa Pilipinas. Kapag nawala kayo sa Pilipinas, magiging mas mayaman pa tayo sa mga bansa dito sa Southeast Asia. Sa totoo lang, kayo ang number one problem of the Philippines. DDS, Sara Duterte. Kayo mga DDS, mga Duterte, number one problem sa Pilipinas. Mga tanga, gago, mga bugok. Ay nako, talaga naiinis na. Buti na lang ang blood pressure ko ay laging normal, no? Na-high blood lang ako sa salita, pero kapag tiningnan mo ang blood pressure ko, normal pa rin. Yan. No? Palagi po akong nung nga lang pumunta kami ng Malaysia, nag-check ako, normal na normal, no? High blood lang sa pananalita. Pero ang blood pressure ko normal na normal, 'di ba? So yan mga fake news peddler, ng mga DDS. Tandaan niyo to saksak niyo sa utak niyo. Kayo ang number one reason kung bakit ang Pilipinas ay naghihirap. Kapag wala kayo sa mundong ito, pag wala kayo sa Pilipinas, mga gago, o magsilayas kayo sa Pilipinas, hindi kayo kailangan dito, mga toxic. Magsilayas kayo. Siguro, no? Pag umalis kayo sa Pilipinas, ang ating bansa ay magiging mayaman na mayaman, no? Yan. So magsilayas na kayo, umpisahan niyo na magbalot-balot, mga gunggong. No? Okay. So ito na. Ano masasabi niyo sa ating
Pang-ilang topic 'to? Pangatlong topic. Ano masasabi niyo sa pangatlong topic natin, mga gonggong na mga DDS 'no? So, 'yan na, umayos lang kayo dahil you will be prosecuted under the law with heavier penalties. Yan po ang sabi ni Secretary Dave Gomez, no? At kapag kayo naman ay pag kayo naman nakasuhan, iyak-iyak kayo. Wala ng due process. Wala ng freedom of expression. My God! Ang freedom of expression, hindi yan limitless, mga gonggong. Ang freedom of expression, merong limitasyon yan. Oh. Okay, magsalita ka kahit ano, ibato mo lang sa gobyerno. Oh, BBM, ganyan, ganyan ka. Pero magkakalat ka na, ay, may colon cancer siya, stage 4. Ay, malapit na yung mategi. Oh. Ang ginagawa mo na yan ay national threat yan. National threat sa bansa natin. Bakit? Kasi yung leader ng bansa, leader yan ng bansa, sasabihin mo na malapit nang mamatay. Anong ano niyan? May mga tao na mga gunggong na hindi nagre-research, maniniwala agad. Magkakagulo. Yung iba naman, naku, ano na mangyari? Oh. Tapos yung mga leader ng mga bansa na nag-i-invest dito, no, mga investors. Hala, naku, matitigi na pala yung presidente nila. Naku, hindi na ako mag-i-invest kasi baka mamaya kapag si Sara Duterte na ang maging presidente, baka ganito mangyari, baka ganyan. Malaking epekto nito sa ekonomiya, mga gonggong na mga DDS. No? Kayo umayos kayo, mga tanga. Okay. Kakulango. Mga